Mga kabady, welcome back sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa ang sulok man ngayon ng mundo. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At panibagong araw, panibagong reaksyon tayo dito at wala tayong ibang reaksyonan ngayon kundi yung latest vlog ni Kalinga Prab. Kaya huwag na nating patagalin mga kabady. Tara, let's go! Ito na yung magkakapatid. Oy, susurprise natin sa ate nyo, ha? Birthday niya. Ano? O, ikaw magkawag itong isang mic. Ay, namatay. Dito kayo, baby, dali. Dito kayo, dali. Dito kayo, dali. Dito kayo, dito kayo. Happy birthday! Mamaya. Wala pa. Sabay-sabay. Yan. Doon ka. Yan. Okay na, okay. Okay. Andiyan na. Takas, Jun. Pakita tayo, ha? Rabay, dito. Ang kulit ni Rabay. Excited siya. Happy birthday to you. Happy birthday. Alam niyo mga kabady, napanood ko na to kanina. Pagka notification niya sa akin, kinlik ko agad at pinanood ko. At kahit kayo din siguro, hindi may iwasan na mapatulo yung luha ninyo. Sa kung ano yung emotion na mararamdaman niyo sa ganitong sitwasyon na habang pinapanood ko to kanina, nasa isip ko, napakalaki, napakaswerte ng mga anak ni Kuya Robin na naiwan. Kasi nawala man si Kuya Robin, pero andyan yung Team Kalingap, si Kuya Val, si Ate Edna, si Rab, si Jack, at buong angkan ng Matubang Family at syempre yung Kalingap community na tumatayo bilang isang pamilya, bilang isang tatay, bilang isang kuya sa mga anak ni Kuya Robin at lalo na kay Ate Pia. So, habang pinapanood mo, yung isip mo is mapapatanong ka na lang na paano na lang kaya itong mga ganitong klaseng tao kapag wala yung Kalingap. No, mga kabady? So, di ko alam kung ganyan din ba yung iniisip nyo habang pinapanood nyo itong Indian family na naiwan ni Tatay Robin na hanggang ngayon, hindi din na pag-iwanan ni Kalinga Prab ng Kuya Val at ni Ate Edna. Continue tayo mga kabady. Happy birthday, Amanjut! Yay! Halika, Amanjut! Yes, Amanjut. Yan. Ano wish mo, Amanjut? At anong message mo? Yes, Amanjut, guys. Wish mo, Amanjut. Sana makatapos ako ng pag-aaral. Sana? Makatapos ako ng pag-aaral at mabilis ako ang galing ni Mama. Yay! Tapos na mama mo kagaling na rin, no? Happy birthday, Amanjut. Ano ka na? 14. 14 ka na yan. Surprise ka? Bakit? Ano mga naisip mo? Parang ang bigat mga kabady, no? Lalo na't first time niyang mag-birthday sa 14 na edad niya. First time niya mag-birthday na wala yung papa niya. Lalo na't panganay siya. Alam niyo yung yung pakiramdam na hindi mo man sila kadugo pero nakasubaybay ka sa kanila. Ramdam mo yung bigat. Kahit sabihin natin ako, hindi din ako panganay, pang-apat din ako sa magkakapatid, pero ramdam mo yung bigat, lalo na kung naging breadwinner ka din ng pamilya. How much more sa magiging panganay ka na wala ka ng tatay, wala na kayong ama sa inyong tahanan. Bilang panganay ka, karga-karga sa balikat mo lahat ng responsibilidad at obligasyon, lalo na't maliliit pa yung mga kapatid mo. Hindi ganon kadali na akuin kung ano yung responsibilidad na naiwan ng tatay niya, lalo na't si Ate Pia nga is nasa ganyan pang sitwasyon. Ang hirap sa side ng panganay ni Kuya Robin. So hanggang ngayon, kahit pangatlong beses ko na itong panoorin, itong vlog ni Rab, andyan pa din yung lungkot, andyan pa din yung saya, andyan pa din yung pakiramdam na hindi mo ma-explain, andyan pa din yung parang gustong tumulo ng luha mo na hindi mo ma-explain kung ano talaga yung maramdaman mo. Kasi sobrang bigat nito eh. Masaya kasi andyan si Kalinga Prab, andyan yung Team Kalinga para alalayan at gabayan sila. Pero malungkot dahil sa ganyan nga na sitwasyon, namatayan sila ng tatay. Yung nanay niya, disabled pa ngayon. So ang hirap, no? Ang hirap mga kabady. Ini-imagine ko lang yung sitwasyon nila ngayon. Ano pa kaya kung walang nakausap si Kuya Val na mag-aasikaso sa kanila kahit na binabayaran ni Kuya Val monthly? Ang hirap mga kabady. May mga naisip mo.
dito, dito. Sujud, dito, sujud. Dito ka, dito kayo. Ano, dito kayo. Parang dito tayo dito. Wag yan, wag. Okay, ano yung naramdaman mo? Tama yun. Saya po po yun. Ano po, hindi po ako sanay na ako si Papa. First birthday mo naman, bago ano. Kaya siguro, so, naano ka, nalungkot ka. Pero yun, kailangan tanggapin na lang. Hindi mo isipin wala sa papa mo. Isipin mo, dito lang siya sa bahay na to. Kung mismo bahay na ito, sa papa mo, ano? Nang ginagabayan kayo, basta dito lang kami. Kaya huwag kang umiyak. Happy birthday sa'yo. At yun, basta gawin mo, magsikap ka para sa mga kapatid mo, ito mga bata pa. Kapag si mama mo ay hindi kaya pang maglakad, hindi kaya pang magtrabaho, ikaw muna para sa mga kapatid mo. Okay? So, anong birthday niyo? Anong birthday message niyo? Siyempre, si muna, ito si Armand muna. Si Armand John. Sabi mo, baby, talaga, nag-aawal kayo, nag-aawal sa inyo, hindi mo yan, okay? Armand John, ano message mo kay ate mo? Sana pakatatag ka ay mag-ayos ka ng eskwela mo. Happy birthday natin. Thank you ate sa pag-aalaga mo sa amin. Then happy birthday ate. Pag-usap yun. Salamat ate kahit kasaway ako. Kasaway ako. Uy, Diyos. Kapatid. Message mo kay ate mo. Happy birthday ate, hindi na pag-alaga sa amin. Yay! Yun. Siyempre, Alam mo, yung ano mga kabady, yung nakakatuwa lang dito, nawala man si Kuya Robin, pero nakita natin yung mga kabataan, yung mga anak niya, kung paano niya pinalaki ng may respeto at may takot sa Diyos. Yun yung pinaka-importante dyan eh. Yung mga anak niya na merong respeto sa kapwa, mapabata o mamatanda man sa kanila. Andyan yung respeto, andyan yung pagkakaisa nilang magkapatid. Diyan mo makikita kung anong klaseng magulang si Kuya Robin at si Ate Pia. At nakikita natin na itong magkakapatid na to is talagang nagdadamayan sila. Kahit na hindi naman maiwasan talaga na may mga part na pasaway, part na yan ng kabataan. Pero alam mo yung kahit ganun yung sitwasyon nila, yung respeto nila sa panganay is nandyan. Bihira ka lang makakita ng kapatid na ganyan. Kasi mostly ngayon, sa panahon ngayon, mga kabataan ngayon, kahit na mas matanda ka sa kanila, kahit bunso pa nga sila, lalaban pa sila sa mga nakakatanda nilang kapatid, di ba? So, diyan mo makikita kung paano ni Kuya Robin tinaguyod at pinalaki yung mga anak niya talaga. Na kahit papano is makikita natin yung pundasyon na naiwan ni Kuya Robin at parang ang hirap mag-react sa ganitong sitwasyon mga buddy kasi parang may kirot sa puso mo. Parang may kirot sa dibdib mo na malungkot. Na hindi mo na alam kung ano pa yung gusto mong sabihin. Pero nung hindi mo pa siya nireaksyonan, parang ang dami mong gustong sabihin. Pero ngayon na nireaksyonan ko, parang hindi ko alam kung ano yung masasabi ko. Kasi nangingibabaw yung lungkot. Nangingibabaw yung kirot na sa araw mismo ng birthday ng anak niya. First time na mag-birthday yung anak niya, nawala yung ama niya. Ang hirap. Ako nga na nag-abroad lang nung umalis nga ako sa pamilya ko, grabe na yung lungkot, how much more na hindi mo pa makikita yung tatay mo, di ba? Bigat nun. At ang pinaka dyan, yung bonus lang dyan is nandyan yung kalingap. Mixed emotion na pinupunuan ni Kalingap Prab yung attention na kailangan ng mga bata na dapat si Tatay Robin yung nandyan ngayon. Pero yun nga, dahil nga nawala na siya, andyan si Kalingap Prab, andyan si Jack para tumayo bilang tatay, bilang kuya ng mga kapatid. So, yan lang maiisip mo kabady kasi parang wala akong ibang maisip kundi paano na lang yung mga bata na to kung wala ang kalingap. At merong gigil akong naramdaman batay sa mga basher, batay sa mga antay na ganito yung ginagawa ng mga kalingap, ganito yung ginagawa ng mag-ama ni Kuya Bal at ni Kalingap Prab. Pero bakit may mga tao pa din na pilit silang sinisiraan, pilit pa din silang pinapabagsak, na kung saan yung hangarin lang naman ng kalingap is makatulong sa kapwa nila. Lalong-lalo na dito, sa Indian family. Kung ibang charity vlogger yan, at nawala na si Tatay Robin bilang yan yung beneficiary nila, sigurado hanggang ngayon wala na sila. Pagkatapos ng libing, wala na sila. Pero dito sa kalingap, imagine niyo, simula nung nasa sitwasyon pa si Kuya Robin ng mahirap siya hanggang sa nakaangat siya, hanggang sa nawala si Kuya Robin, nandyan yung kalingap nakaalalay sa pamilya. Hindi lang emotional, hindi lang personal, kundi
pati financial. Hindi nila pinapabayaan yung mga bata, lalo na si Ate Pia, na ganyan yung sitwasyon. Kahit anong pangbabatikos, kahit anong paninira nila sa Kalingap, yung goal ng Kalingap is makatulong lang sa mga ganyang sitwasyon. Pero hindi ko lang talaga masikmura itong mga antay na to na may mga pera naman sila. Bakit hindi na lang sila tumulong sa ibang tao pa na may pangangailangan din na kailangan at nararapat din na tulungan? Saan yung mga puso nyo? Hindi ba kayo kinikalabutan sa mga pinagagawa ninyo na yung hangarin ng Kalingap? Milyong-milyong katao ang humahangad na sana yung Kalingap dito din sa lugar namin. Dapat dito sa lugar namin meron ding Kalingap. Samantala kayo, paninira, pamumuna, pamamahiya, pangbabalahura lang ang ginagawa nyo sa Kalingap na kung saan pinagkikitaan nyo sila. Hindi ba kayo nakukonsensya sa mga pinagagawa ninyo dito? Sa Kalingap Foundation na pati yung coffee VSM nila, dinadamay nyo na sa paninira na kung saan dyan sila kumukuha para may pangpondo pa sa mga tao na kailangan pang tulungan at mas marami pang tao na pwede nilang tulungan. Nasaan yung konsensya nyo? Nasaan yung puso nyo? Yan lang yung mabigat sa part nila Kalingap kasi intensyon lang nila makatulong pero minamasama ng mga masasamang tao. Diyan ako nasasaludo sa buong team Kalingap, lalo na sa kay Kuya Val, kay Kalingap Prab. Dahil kahit ganon man yung kabibigat yung mga binabato sa kanila, pero hindi sila nagpapatinag sa mga negative na bagay, kundi nandun lang sila sa positibo na bagay na kung saan mas pinipili nila na makatulong sa mas nangangailangan. Kasi imagine niyo mga kabady, real talk lang talaga. Kung wala yung Kalingap at umasa kayo ng tulong sa gobyerno, kailan kayo matutulungan? Yung mga pabahay nila, imagine niyo kung magastos sila ng 600,000 at inaabot ng millions. Katulad sa isang beneficiary nila na sila pa yung minamasama. Kung sa gobyerno kayo lumapit, kung sa gobyerno kayo umasa na magpabahay, ano klaseng bahay may bibigay ng gobyerno, aber? Mapapabahayan man kayo ng gobyerno, pero hanggang studio type lang. Imagine niyo sa Kalingap, mostly sa natutulungan nila, mga walang lupa yan. Binibilhan pa nila ng lupa para mapagpatayuan ng bahay. Sa Kalingap, imagine niyo, bibilhan kayo ng lupa. Papatayuan kayo ng bahay. Every bisita nila sa pamilya na pinapabahayan nila, every vlog nila, hindi pa uploaded yung video, may pera na silang pinapalabas para makatulong sa kapwa. Na kung saan yung video na yon wala pang kasiguraduhan kung may earnings yun or wala. Binilhan ng lupa, pinabahayan, yung mga anak nila pinapasok sa scholar para makapag-aral ng maayos na hindi na nila pinoproblema yung allowance. Imagine niyo yun mga kabady. Yung gobyerno makagawa sila ng ganong sitwasyon. Yung gobyerno, sa pagkakaalam ko, maraming silang scholar din. Pero, matutumbasan ba nila ang ginagawa ng Kalingap? Matutumbasan ba nila yung binibigay ng Kalingap? Yung gobyerno, bihira ka lang makakita ng mga opisyalis dyan na may pa-scholar sila, nasagot yung allowance talaga. Sa pagkakaalam ko, merong mayor, lalo na sa Pasig, no, kay Vico Soto. Yan yung mayor na pinakamagaling din na nakilala ko at na alam ko na tumutulong din. Pero, yung pondo galing din dyan sa pera sa gobyerno din. Pero ano yung pagpapa-allowance nila? Every 3 months to 6 months ang pagbibigay nila ng allowance sa estudyante. Pero ang pagbibigay niya, nakadepende. Hindi katulad sa Kalingap, once sa loob ng isang buwan, ilang beses siya pupunta sa scholar niya para i-vlog. Ilipalagay na natin 2 times a month. Every vlog niya, binibigyan niya ng 6,000 to 10,000. Isang buwan pa lang, makakalikom na ng 15 to 20,000 ang isang scholar niya. Kung sa gobyerno kayo aasa, paano kayo? Sige nga. Kaya hindi ko lang lubos maisip, itong mga tao na to, mga tao din sila, mga sponsor din sila, may mga pera din yan sila. Instead na tumulong din sila sana sa mga kababayan nila, pero pilit nilang sinisira ang Kalingap na kung saan yung Kalingap marami nang napatunayan. Hindi na nila mapapabagsak ang Kalingap sa totoo lang mga kabady. So continue tayo dito kay Rab.
kumusta po Ate Pia? Kumusta? Okay lang po. Nakahigat pa rin dyan. Kailangan ka rin. Grabe no? Matagal-tagal na rin na 2 months, 3 months? Magtutumans po sa 2 months na, pero sa Ate Pia, ano pa rin pala natin pa rin. Kahit po, hindi pa. Bawal pa daw. Wala pa kahit any progress, no? Grabe. So, syempre, gusto mo nang makabalik sa dati. Ano? Bakit po gusto nyo na makabalik? Ano pa yung mga mong gagawin? Ate Pia? Siyempre, yung maalagaan yung mga anak ko. Tapos yung anak, para makatrabaho, maganap ng negosyo, para may libangan ng yun. Puro cellphone ka lang dito, no? Grabe. So, sa dalawang buwan natin pila na ganyan ka, nakahiga ka lang. Ano natin yung mga na-realize mo sa buhay? Yung ganyan, nung simula nung Palagahan yung buhay kasi isa lang. Dapat laging gusto, pagkabayaan at mag-pray lagi kay Lord. Yun. Kasi si Lord ang bibigay ng lahat. Katulad nga ng sinabi ni Ate Pia, isa lang yung buhay natin, kailangan nating palagahan. At isa lang yung buhay natin, walang rewind dyan. Kaya habang buhay ka pa, piliin mo yung tama. Piliin mo kung ano yung mabuti kaysa sa hindi. Kasi kapag tayo mawala, walang rewind. Hindi na natin pwede ibalik kung ano yung meron tayo doon para itama pa kung ano yung mga mali natin. So habang buhay pa, ingatan mo, lalo na kung may taong nagbigay sa'yo ng tiwala. Yan ay wag na wag mong sisirain talaga. Kasi once yung tiwala masira, kahit anong gawin mo pa dyan, mag-acrobatic ka pa dyan, mag-tumbling ka pa dyan, gumapang ka pa dyan, hindi mo na matatakpan kung ano man yung lamat na naibigay mo sa taong tinuring kang tunay na kaibigan. Blessing, darating sa iyo. Siyempre, nag-miss mo na yung dati mong ginagawa dati. Sobrang sipag dito natin Pia. Pinapunta kami dito, nalilinis yan, naglalaba, nagluluto. Diba? Pero tingin yung araw kay Ate Pia. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ate Pia. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi pa rin tayo mag-pray na makakalakad ka ulit. Nga po. Napunta dito si ate na sa Kuya Bag. Yun, lagi nagpipinto pang ko kay Lord. Nag-ano siya na si share. Kung kakay study kayo. Galing. Pagdadala, Matuwa naman. nakaraan napunta dito sa So, ano napansin yung mga kabady? Every time na pumunta yung kalingap dyan, yung tuwa at saya ni Ate Pia, hindi nawawala sa mga ngiti niya. Kasi kahit papano, thankful siya at grateful siya na kahit papano ganyan yung sitwasyon nila, andyan pa din yung kalingap. Na talagang nililingap sila sa sitwasyon na down sila. Wala silang pinroblema. Lalo na nung binurol si Kuya Robin hanggang sa cremate siya, hindi nila pinabayaan. At hanggang ngayon, si Kuya Nico, tinawagan niya ni Kalingap Prab. Hindi ko na itatapusin yung video niya na yan. Pero tinutulungan din ni Kalingap Prab para makabalik sa Pilipinas si Kalingap Nico para nga maalalayan niya. At napakabuti din ang kalooban ng nanay ni, yung nanay ni Kuya Robin tsaka ni Kuya Nico kasi concerned din sila kay Ate Pia kahit hindi pa nila to na-meet personal, lalo na yung mga anak. Alam mo yung luksong dugo. Kahit wala na si Kuya Robin, bihira ka lang makakita ng biyanan na ganyan, na nawala na yung anak mo, parang wala na silang pakialam sa naiwan ng anak niya, pero sila, yung concern niya is nandiyan pa din. So hopefully, sana si Kuya Nico makabalik agad ng Pilipinas at alam ko na tutulungan naman ni Rab kung paano ma-process yung lahat ng mga kailangan ni Rab. So, nakakatuwa lang kasi binibisita din siya ni Kuya Val anytime ni Ate Edna na nagsishare about sa Bible, about sa Word of God na kung saan yan yung nagpapamotivate din kay Ate Pia na kung saan dyan din siya kumukuha ng lakas para na hindi siya mag-isip ng kung mga ano-ano man kasi sa ganyang sitwasyon mga kabady, depressed ka talaga eh. Wala ka ng asawa, hindi ka pa makakalakad, hindi mo pa masikaso mga anak mo. Andyan lahat, mixed emotion ka. Pero dahil nga sa merong kalingap, hindi naiisip ni Ate Pia yung mga ganyang sitwasyon kasi hindi lang sila financial tinutulungan, kundi sini-cheer up din sila ng matubang family kung paano pa maging matatag. At ang nakakatuwa lang dyan, si Kalinga Prab at si Jack, open yung bahay nila para sa mga anak ni Tatay Robin na every weekend nandun yung mga bata at nakikita naman natin na kung paano sila pakisamahan, kung paano sila tratuhin ng mag-asawa ni Kalinga Prab at ni Kalingap Jackie. No, at natutuwa lang din ako kay Jack kasi supportive siya basta't nasa tama lang. Siya yung naging mentor ni Kalinga Prab. At yan yung pinaka-importante dyan, yung bukas din yung isip niya sa kung anong mundo o anong buhay yung merong yung asawa niya. Supportive siya at siyempre, yung mga anak ni Ate Pia at ni Kuya Robin, yung pagturing din nila at pagtingin din nila kay Jackson tsaka kay Rabay is parang kapatid na din nila. So, nag-connect na sila.
Na parang yan yung sinasabi na hindi man maibalik ni Tatay Robin kung ano yung naitulong ni Kalingap Prab at ng pamilya ng Kalingap sa mga personal na bagay kung ano yung naitulong sa kanila. Pero na nandyan yung maging mabuting tao sila sa taong nakatulong sa kanila. At hindi nyo napapansin, simpleng cake at pizza yung binitbit ni Kalingap Prab, ma-surprise lang yung anak ni Tatay Robin na nag-birthday, pero andyan pa din, makikita natin sa mukha nila na kahit sa maliit na bagay, na-appreciate nila at grateful sila sa kung ano man yung nabibigay ng Kalingap sa kanila. At ayun lang, shout out lang sa mga antay, no, sa mga basher ng Kalingap. Sana lang din naman mahipo ng Panginoon ang puso ninyo na wag puro galit at inggit yung ipapangibabaw nyo para lang atakihin yung Kalingap sa ikakasira nila, para balahurain, para pahiyain sila sa ganyang sitwasyon na kung saan wala naman silang nasasabi sa inyo, pero kayo patuloy, kayo araw-araw ninyong binababoy ang Kalingap. Sana magkaroon kayo ng malambot na puso na makita ninyo yung sakripisyo, pagod at hirap ng Kalingap na ginagawa nila para sa mga kababayan natin sa Pilipinas, na kung saan bihira ka lang makakita ng tao na may malasakit kahit hindi nila kadugo yun. Yan lang yung nakakalungkot. Yan lang yung pwede mong itanong sa kanila, sa mga antay. Asaan yung mga puso ninyo? Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinagagawa ninyong paninira sa Kalingap? Na kung saan yung Kalingap, kahit anong bato ninyo sa kanila, patuloy pa din silang pinapakita kung ano yung hangarin nila dito sa social media. Sinasabihan nyo man kung ano-anong mga issue, pero hindi sila nagpapa-apekto. Pero dahil sumusobra na kayo, kailangan na din nilang umaksyon at kailangan na din nilang humakbang sa legal na pamamaraan at hindi kayo papatulan dito sa social media. So yun lang mga kabady, yan lang ating reaction dito sa vlog ni Rob. Masaya pero nangingibabaw yung kirot at lungkot dito sa puso ko, at alam ko naman kahit kayo, mga nanonood din dyan, ganyan din yung pakiramdam nyo, at isa lang yung maitatanong nyo talaga. Paano na lang yung mga ganitong klaseng tao kapag wala ang Kalingap? At bihira ka lang makatagpo ng mga tao na hanggang sa dulo hindi ka iiwan, talagang alalayan ka, physical, mentally, at kung ano-ano man lahat ng lijan, emotionally, nandyan sila para umalalay at gumabay sa kung anong merong sitwasyon kayo. Kaya sana lang sa mga basher, sana lang mapag-isipan nyo yung ginagawa nyo kung tama pa ba yung mga paratang at binibigay ninyong problema sa Kalingap, na kung saan yung Kalingap ay para lang sa mabuting hangarin nila. So hanggang dito na lang yung ating reaction mga kabady. See you sa aking next reaction, at sana huwag ninyong kalimutan i-subscribe itong aking YouTube channel, at don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga upload. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Mega love shoutout po kay Tita MC, Marilyn Chan TV, kay Ate Marilyn Pablo, kay Kuya KSM, Kalingap Super Mario, Kuya Marciano TV, Papa Shider, Kuya Mel, kay Kuya Kabalbas TV, kay sino pa ba yun? Ate Bupil, marami pa, hindi ko na kayo maisa-isa, kay Kuya Mel, kay Kuya Kendred, at sa lahat ng mga Kalingap partners dyan, mega love shoutout sa inyo, at sa lahat ng mga solid viewers natin, sa mga solid na nakasubaybay sa bawat upload natin, shoutout sa inyo. Darating din yung time na mapasalamatan ko kayo isa-isa at mabigyan ko kayo ng konting oras para ma-shoutout ko yung lahat ng mga viewers natin dito. So hanggang dito na lang muna mga kabady. Ingat kayong lahat palagi, at sana healthy lang kayo palagi dyan. So hanggang dito lang mga kabady. Ingat, God bless, at to God be the glory sa atin. Bye.